Mga kabayan, natanggap na ng Senado sa pamamagitan ng Clerk of Court ng Impeachment Court ang mahigit 30 pahinang answer ad cautelam mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte kahapon. Batay sa dokumentong dinala ng messenger ng Fortune Narbasa and Salazar Law Office na si Arnel Barrientos Jr., iginiit ng kampo ni VP Sara na nilabag ng ika-4 na artikulo ng impeachment complaint ang 1-year bar rule sa ilalim ng Section 3, Article 11 ng 1987 Constitution. Dahil dito, iginiit ng kampo ni Duterte na nararapat lamang na ibasura ang nasabing ika-4 na reklamo. Naunang isinumite ng panig ni VP Sara ang naturang sagot sa House of Representatives kahapon alas 3 ng hapon bago ito formal na isinumite sa Senado. Void from the beginning, na ibig sabihin ay mula pa sa simula ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nakasaad sa answer ad cautelam na ipinadala ng defense lawyers ng pangalawang Pangulo na bilang sagot sa summon ng impeachment court. Ayon din kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. na tumatayong Clerk of Court, 6 na kopya na may tagta-35 pahina kasama na ang verifikasyon ang ipinasa na sagot sa summons ni VP Sara Duterte. May nakasulat dito na answer ad cautelam na ibig sabihin anya ay inihahain nila ito ng may pag-iingat. At ayon kay Attorney Bantug, may reserbasyon sa ilang argumento ang ibig sabihin nito. Samantala, tila biglang kambyo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos maglabas ng pahayag sa media at sinabing wala siyang panahon para makialam sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Dagdag pa ni PBBM na mauubos lang ang kanyang oras dito at wala siyang papel sa impeachment ng Vice Presidente. Aniya, mas pagtutuunan pa niya ng pansin ang problema ng bansa, partikular ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ang bigas. The President chooses to do that, I choose not to. Mas pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mang-impluwensya sa kahinatnan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni PBBM sa gitna ng kaisipan na hindi pa rin maiiwasan ng impluwensya ng Pangulo sa impeachment proceedings kahit pa may separation of powers. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang panahon dito at abalaan niya siya sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng taong bayan. I'm busy with the transport, with the rice, with all of the different things that we are doing. That nauubos ang oras ko doon. Put it bluntly. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Yes. Sa kabila ng naging pahayag ng Pangulo, agad naman na sumagot si Vice President Inday Sara Duterte kaugnay dito. Sa isang pagtitipon sa Dahig Netherlands, sinabi ni VP Sara na wala siyang sama ng loob kay PBBM. Kung matatandaan, sinabi ng Pangulo na bukas siya makipagsundo sa mga Duterte. Ayon pa kay VP Sara, nauunawaan niya na bahagi lang ng politika kung saan ay normal lang na nangyayari ito sa kahit sinuman. Nasabi ito ng Vice Presidente bunsod ng pagkakawatak-watak ng unity team at pagkakaroon ng hidwaan ng magkabilang kampo ng mga Duterte at Marcos. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. Samantala, sa kabila naman ng naging pahayag ng dalawang matataas na leader ng bansa na si PBBM at VP Sara, umani naman agad ng batiko sa netizen ang naging pahayag at komento ni Jose Claire Castro na tila may pasaring at may negatibong komento kay VP Sara Duterte. Ayon kasi kay Castro, hindi raw nakikinig at hindi binubuksan ni VP Sara ang kanyang mga mata at isipan, kaya wala siyang nalalaman sa mga ginagawa ng Pangulo para sa bansa. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa mga positibong pahayag ni PBBM at VP Sara sa isa't isa, ito na nga ba ang hudyat na magkakasundo na ang Pangulo
at pangalawang Pangulo para maibalik ang kanilang tandem na unit team para sa kapakanan ng bawat isang Pilipino at sa ikabubuti ng bansa. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Paglabag sa one-year ban sa pagfa-file ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunso dito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint. Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. Scrap of paper o basura lamang anila ito. Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Unang dinala ang kopya sa House of Representatives mag-aalas 4 ng hapon kanina na kinumpirma ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara. Isinumite ito ng kinatawan ng defense team alinsunod sa requirement ng impeachment court na dapat bigyan din ng kopya ang kabilang panig. Dumating naman ito sa Senado at sinumite sa Senate Secretariat na tumatayong clerical staff ng impeachment court. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa reply sa summons ni VP Sara. Dahil papatak ng weekend ang June 28 na ika-5 araw ng pagsagot ng Kamara, nakatakda ang deadline ng pagsusumite ng kanilang sagot sa Lunes, June 30. Tanghali naman ng June 30 nakatakdang magtapos ang panunungkulan ng mga kongresista sa 19th Congress. Batay sa timeline na ipiniresinta ni Attorney Reginald Tongol sa isang press conference noong Sabado, sinabi nito na pang-anim na ito sa 11 hakbang ng filing ng reply ng prosecution panel. Ibig sabihin, nangangalahati na ang mga ginawang hakbang ng impeachment court, patuloy na nagpapatuloy ang pag-usad ng paglilitis. Habang ang mga kasunod na proseso mula Step 7 hanggang 11 ay mangyayari na sa 20th Congress. Step 7 ang appearance ng Vice Presidente at pag-enter ng plea, habang Step 8 ang preliminary conference kung saan ilalahad ang facts at ililista rin ang mga witnesses o saksi. Kasunod dito ang aktual na paglilitis hanggang sa makarating sa desisyon ng korte. Inaasahan na ng House Prosecution Panel ang prayer for dismissal ni Vice President Sara Duterte. Para kay House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua, normal na proseso ang impeachment reply ni VP Sara. Git naman ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, hindi nararapat ng tugon na inihain ng kampo ni VP Sara sa impeachment court. Nakatanggap ng kopya ng sagot ni Vice President Duterte sa writ of summons ng Senate Impeachment Court ang House of Representatives ilang minuto bago mag-alas 4 ng hapon kahapon. Sa nasabing dokumento, pinadidismiss ng kampo ni VP Sara sa impeachment court ang impeachment complaint dahil paglabag umano ito sa 1-year bar ng saligang batas na paghahain ng iisang impeachment case laban sa impeachable official. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, delivered ang dokumento sa Kamara ng isang mensahero mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm ang bumubuo sa defense team ni VP Sara para sa impeachment trial. Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng non-extendable period of 10 days to file their answer at kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. Kung talagang hahayaan natin na litisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa, isara na natin ang Korte Suprema, isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun?
Handa nyo na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? And yet, tuwang-tuwa kayo na pinakidnap ninyo dahil sa tingin ninyo na wala yung balakid sa inyong pinaplanong Marcos Forever. Paano naman po yung Republika ng Pilipinas? Paano yung mga namatay sa labanan laban sa Espanya? Sa gera laban sa Amerikano? Sa gera laban sa mga Hapon? At yung mga lumaban sa diktadoryang Marcos Sr. Okay, sabi naman sa Banateros, pag tama, palakpakan. Tama yan. Nagdadamit ka na ng maayos at nagme-makeup ka na at hindi ka parang si Franz Castro na haharap sa TV parang pinabili lang ng suka. O sige, diretso na po tayo sa balita. Don't you find it suspicious that the ombudsman will identify the House as a complainant? Bakit nga, di ba? Pero again, ang sasagutin ko lang sa inyo, yung factual na meron ako. Ang mga tanong na yan, tatanungin ko din. Bastos! Batas! Ha? Ito, ulit. Spokesperson tinatanong, yung ihahain sa ombudsman, ang complainant, bakit tinuturo ang House? Bakit ang nagrereklamo ang tinuturo ay ang mga congressman? O etong bahay ni Tambaluslos? Ang sagot nyo sa tanong ay tanong din. Bakit nga ba? Antindi. Ito ang spokesperson. Matanong ko na rin kayo. Ilagay nyo na rin sa comment section. Type nyo yung makeup, type nyo. Ayos ba? Gumanda naman. Sige, diretso sa balita. Tatanungin ko din. Hindi ang House of Representatives ang naghain ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Anong balita? Hindi ang House o hindi ang House of Tamba ang naghain ng reklamo, ng complaint laban kay VP Sara sa Ombudsman. Okay? Huwag nyo kakalimutan. That is very important. Sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng umano'y maling paggamit sa confidential funds na kanyang tanggapan at Department of Education nang ito pa ang kalihim nito. Binigyan din ito ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng House of Representatives. Ito ay matapos lumabas ang direktiba ng Ombudsman sa Office of the Vice President at mga isinasangkot na kawani ni VP Sara at DepEd kung saan pinaghahain ang mga ito ng counter affidavit at iba pang supporting documents kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanila. Sa direktiba, ang House of Representatives Committee on Good... Ako sa tingin ko, sa tingin ko lang, hindi bobo ang Ombudsman. Kasi diyan pa lang, alam mo political, bakit mo kukwestiyonin yung confidential funds ni VP Sara? Sa lahat nga, siya halos ang pinakamababang confidential funds compared kay Marcos. At doon pa sa ibang mga secretary, etc., lahat po yan meron. Siya ang pinakamababa. And I don't think na ganun ka-stupid itong ombudsman para maniwala dito sa pakana ng House. Kasi alam naman nila yung katotohanan. Diba? Bakit si VP Sara lang ang inaay? Siya lang ang talagang pinofocus. Nililaser, kumbaga. Sara tayo, sirain si Sara. Ganun. Diba? Unless may political ambition din yung magdedesisyon dyan sa ombudsman. Pero I don't think so. Government and Public Accountability ang complainant. Pero ang ipinadala ng Kamara sa Ombudsman at iba pang ahensya ng pamahalaan ay kopya ng committee report ng House panel kaugnay ng isinagawa nitong legislative inquiry sa utilization ng confidential funds ng OVP at DepEd. Nakasaad sa committee report ang rekomendasyong maghain ng kaukulang criminal, civil at administrative cases laban kay VP Sara at ilang mga kawani nito. So, it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint. Yan. Tingnan nyo kung paano niya sinagot, ha? Magkautal-utal na siya. Hindi na magkautal-utal, magka-blanco-blanco, nahihirapan siyang ipaliwanag. Anong sinasabi niya? Hindi raw, sa madaling salita, paiksiin natin, hindi ang House
ang nag-file ng reklamo laban kay Sara sa ombudsman. Ang House lang ang nag-suggest. Di ba? Tingnan mong kalokohan nito, mga ito. Talagang tingin nyo sa taong bayan ay tanga. You are just playing words. Iniikot-ikot nyo lang. Oo, hindi mo nireklamo. Pero ang pinasa nyo dyan, puro complaint na galing sa House. So, tapos nirekomenda nyo na sampahan ng kaso itong si VP Sara. Oh, anong kalokohan yun? Kailangan mo pa ba maging grade 3 para maintindihan mong niloloko ka na itong mga ito? Hindi kami ang nag-complain. Nag-suggest lang kami. Ulit, pakinggan nyo kung kaano kaloko-loko itong mga ito. Tingnan nyo sagot niya. So, it appears that... Tingnan nyo kung paano nyo itatanggi. At sagot vlogger. Sagot iwas pusoy. It appears. Ang ginamit niya, it appears. Ililihis niya. It appears. Oh. The Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Ayan, parang ipinasa niya sa Ombudsman. It appears that the Ombudsman acted upon the committee. Okay? So, yung Ombudsman ang gumalaw. What I know, ang alam ko, is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation. Ayun, sabi niya, ang pagkakaalam ko, hindi ang House ang nag-complain, sila lang ang nag-suggest. Ang pagkakaalam ko, wala kaming pakialam sa pagkakaalam mo. Lagi itong ganito sa aking paniwala. It appears. Sa pagkakaalam ko. Alam mo kung bakit? Exit yan. Ang tawag dyan, kailangan may exit. Para pag kami nagreklamo, pag nabulilyaso, pag naipit sila, sasabihin ko, ano lang naman to sa pagkakaalam ko. Pero hindi yan yung ginawa talaga ng House. Hindi ka pwedeng magsalita dyan nang parang hindi ka sigurado. Paalala ko lang, Attorney Princess Abante, hindi ka vlogger. Iba yung pagkaka-vlogger. Kaya po, pinipilit natin. Yung arte ni Claire, nung siya ay vlogger, hindi niya dapat dinala nung naging spokesperson siya. Nauunawaan nyo? Kasi kami mga vlogger, nagko-komentaryo kami based on our opinion sa balita. Kasi hindi kami tagapagsalita ni numan. Yung sinasabi ko dito ay hindi salita ni Duterte. Yung sinasabi ko dito ay hindi salita ni Pastor. Yung sinasabi ko dito ay hindi salita ng SMNI. Salita ko yun. But you are different. Tagapagsalita ka ng House. Tapos hindi ka straight to the point. What I know, ang paniwala ko, may mga ganyan-ganyan ka pa. Wala kaming pakialam sa paniwala ninyo. Wala kaming pakialam sa alam nyo. Spokesperson ka ng House, gusto namin marinig kung ano ang stand ng House. Ano ang plano ni Tamba? Wala akong pakialam sa'yo, wala kaming pakialam kay Claire. Kung hindi lang kayo magsasalita sa bibig ng inyong mga amo, huwag na kayo magsalita dahil walang pakialam ang taong bayan sa inyo. Naiintindihan? Ang problema sa inyo, iiwas pusoy kayo May pagganyan-ganyan din si Claire hindi, sa akin lang, wala kaming pakialam sa inyo. Huwag niyong iiwas pusoy sa amin yung presidente. Huwag niyong iiwas pusoy sa amin yung Speaker of the House. Sa katunayan, Speaker of the House, may spokesperson siya, dalawa pa. Huwag kayo nagtatago sa palda ng mga babae. Nakakahiya kayo. Di ba?
Huwag ka nang magpa-presscon. Kung ang maririnig namin is yung opinion mo. Kung gusto mo ng opinion, mag-vlog ka. Lumayas kayo dyan. It appears that the Ombudsman acted upon the recommendation. June 10, pinagtibay ng plenaryo ng Kamara ang committee report, samantalang June 16 ito natanggap ng Ombudsman. June 19, naglabas na ng direktiba ang Ombudsman para sa Office of the Vice President at mga isinasangkot na kawani ng tanggapan at DepEd. Hindi na Alam nyo, man masagot ng abogada ang tanong kung ano ang implikasyon ng direktiba ng Ombudsman sa nakaambang impeachment trial ni VP Sara.